gustong ipamigay ang mga ari-arian. Marami siyang property na nakapangalan sa dalawang tao. Ngunit ang kanyang parte, gusto po niyang ibigay na lang to sa mga charitable institution. Ayaw niya pong ipamigay ito sa kanyang mga pamangkin o kanino man sa kanyang mga kamag-anakan. Yun po ang katanungan. Sa ilalim ng Article 887 ng Civil Code of the Philippines, ang mga sumusunod ay tinuturing na compulsory heir, legitimate children and descendant with respect to their legitimate parents and ascendants. In default of the foregoing legitimate parents and ascendant with respect of their legitimate children and descendant, the widow or the widower acknowledge natural children by the legal fiction other than illegitimate children. Pwede niya itong gawin na iwanan niya ang lahat ng kanyang pagmamay-ari sa mga orphanage at charitable institution, maliban kung makakaapekto ito sa mga legitimate compulsory heirs. Ito ang mga parte ng ari-arian ng namatay na hindi maaaring ipamigay o galawin dahil ito ay inilaan ng batas sa mga compulsory or forced heir. Kapag wala pong legal na tagapagmana, maaari niyang ipamigay sa iba ang kanyang pagmamay-ari. Subalit bago po niya gawin ito, kailangan po muna niyang wakasan ang co-ownership sa mga nasabing ari-arian ayon sa batas. Mayroon pong co-ownership kung ang pagmamay-ari ng isang bagay ay nasa ilalim ng pangalan ng magkaibang tao. Sa Article 485 ng Civil Code of the Philippines, dapat kausapin muna niya ang co-owner niya para maayos ang paglipat ng kanyang mga ari-arian o kanyang parte sa mga ari-arian ng kanilang co-ownership. Bawat isa sa pagmamay-ari ay may karapatang hilingin ang parte, maliban kung hindi pinahihintulutan ang pagkakahati nito, ang pagbabawal sa pagbuwag ng co-ownership ay hindi dapat matagal sa 20 taon or 20 years ayon sa Article 434 ng Civil Code of the Philippines. Kapag walang ipinagbabawal, pwede na rin din agad ito ipamigay o ipamahagi ang parte na nasa pangalan niya. Maaari na gumawa ng deed of donation, pabor sa institusyon na nais niyang bigyan upang ang donasyon ng lupain ay magkaroon ng bisa. Kinakailangan po itong nakapaloob sa isang public document kung saan ay inilalarawan ang ari-arian na ipinamibigay at ang halaga ng kaukulang bayad na dapat bayaran ng tatanggap kung mayroon man. Ang pagtanggap ng doni ng nasabing donasyon ay maaari ring ilagay sa pareha o kapareho o sa ibang dokumento ayon sa Article 749 ng Civil Code of the Philippines. So pwede naman niyang ipamigay hanggat nasa kanyang mga pangalan ang mga ari-arian o kung wala talagang lehitimong tagapagmana. At kung sa co-ownership naman, dapat mailipat muna niya sa kanyang pangalan yung parte niya. Opo. At ang co-ownership po may prescriptive period na 20 years. Yan lang po sa mga magbibigay o mamibigay ng ari-arian. Ito po ang batas. Ayon sa Article 887 ng Civil Code of the Philippines at saka Article 485 ng Civil Code of the Philippines.